5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! This is Snooki and welcome back to a new episode of the Snooki Serna channel. Pero bago po ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe to our munting channel. Very special po ang episode natin, friends, dahil isa po sa pinakamagandang muka sa Philippine showbiz ang guest natin. And she's not just a pretty face because she's one very talented actress. Consider this. 2 Urian, 3 Film Academy of the Philippines, 1 FAMAS, 1 Catholic Mass Media Awards, and 4 MMFF wins. Friends, a multi-awarded actress and a dear friend and sister in Christ, wala pong iba kundi si Miss Ami Austria Ventura. Hello, madam! Hello, Thank Ate you. Ami. Thank you sa, libo-libong audience tong nanonood sa'yo ngayon. Mga nasa Naku, sa 800 live million audience. tayo, Oo, ate. grabe. Kamusta naman ang isang napakagandang Ami Austria Ventura? Ano naman ako sa intro na yon. Hindi lang kita makat kasi baka mamaya lumabas ng pagkapalengkera ko. Ay, okay yun. Ikaw ay natugiri ang Cinderella of Tondo. Would you mind taking us back to your childhood? Unang-una ako, mahirap lang talaga ang pamilya namin. Nakikitira lang kami doon sa tiyahin ko. Ganyan. Or sa tiyahin ko na sister ng father ko. Or doon tutulungan kami makalipat ng bahay na parang yung isang buong bahay. Tapos papaupahan na may-ari yun. Bawat kwarto doon, isang pamilya. So yung banyo common, kung 3 bedrooms yun, 3 families yun. So ate, parang ano siya? Common Parang din boarding ang- house? Parang Common ganun din dating. ang kitchen. Ganyan. So, yung isang kwarto na yun, doon na yung sala nyo, doon na yung tulugan ninyo, doon na yung cabinets nyo, gano'n. Pero ate, Mga ito ganun. naman was it a happy childhood? I can say yes. Or, hindi kasing happy katulad ng iba. Dahil kasi, syempre, may struggles at saka may pagka-disciplinarya ng parents ko. Mahigpit lahat. Pero nung lumaki ako at nagkaisip ako, doon ko nakita na maganda pala yung childhood ko. I mean nung mga panahon na yon, tingin ko hindi masaya. Nung mga panahon na yun, ang hirap. Nung mga panahon na yun, siguro ang dami kong reklamo. Pero nagpapasalamat ako ngayon na pinagdaanan ko yun dahil naging matino naman ako. Kahit na yung sa pagiging luka-luka ko o kalokohan ko, matino pa rin ako. Hindi mo makikitang nasisira yung karir ko kahit gumagawa ako ng mga Totoo naman. kalokohan. Hindi pwedeng sumablay. Hindi ka na pariwara. Hindi di ba, pwedeng ate? sumablay kahit Oo. na yung meron akong mali na gagawin. Ang nanay ko naman, maaga siyang nagtatrabaho. Yung mga naglililip sa mga panahian, ganyan, nagtitinda-tinda. Doon mo na kung ganong ngayong klase. kasipagan mo, no, ate, yung pagka-hard worker mo. Ay, kailangan kasi tuturuan kanila hindi pwedeng tamad sa bahay namin. Para sa akin, may blessing dun sa pagiging may pinagdadaanan kang Tapos pag nalampasan mo yun, mararamdaman mo paano yung maging victorious. Tama. Yung Amen. nung bata ako na wala akong radyo tapos nung nakapagtrabaho ko, nakabili lang ako isang simple cassette. Ay, ang saya-saya ko na. You said in one of the interviews that you've had all through these years na ang secret to your success is yung pagiging disciplined mo as an actor. Yes. Naturuan ka growing up. Sino ba yung pinaka naging disciplinarian sa family? Si mom or si dad? Nanay ko. Si nanay. Nanay ko, pag naglinis ka ng kusina, may makita lang siyang isang mumo ng kanin, may palo ka. Oh my goodness, ganun ka ganun ka na ang Pag yung pagka-disciplinarian. pinggan namin, puro plastic, di ba? Ang hirap-hirap tanggalin ng mantika. Tama. Pag nagmamantika yan, ibabato Malangkit nyo pa lahat. rin. Anong klaseng hugas na? Ay, ang hugas ba yan? Pa. Ganun. Sige, dapa. Oo. Papaluin ka ng kung Pero ano. nakabuti. Diba, For ate? me, nung bata ako, talagang tinitignan ko siyang ganyan.
paglaki ko, ganyan. Oo. May ganyan ako, sana May ganito ka na lang, hugot na. ganyan. Pero nung tumanda ako, sabi ko, ay, nagpapasalamat din ako naging ganun ng nanay ko kasi hindi naman sa pag-aano hindi naman ako burara sa bahay. Wala akong kapayapaan pag marumi at magulo. Wala. Pag magulo ang bahay, for me, magulo ang buhay. Tama Pag pa. magulo ang Tama bag, naman. magulo rin ang buhay. Kailangan lahat Food for organized. thought. Ate Ami, buzzer question tayo ngayon. Sige. Hi, Ate Ami! Ako si Marisa Sanchez, your sister in Christ. Meron lang akong tanong sa'yo. Bago naging malaking pangalan ng Ami Austria, balita namin, marami ka daw pinagdaanan. Paano kang nakapasok sa industriya? That's my question. Ay, ano yun tulad ng yung first movie ko, 1976, I was 14 years old. Basta sabi ng nanay ko kasi, ito short lang, background lang, paano ako naging artista. Manonood daw kami ng shooting ni Fernando po diyan sa may FUB building or basta along Avenida Rizal. Nalala mo pa talaga? Cute Yes. naman, Pagkatapos, pagdating doon, na-pack up. And then, yung palang building na yun, madaming production companies na doon ang offices nila. Tapos, yung producer ng Bitayin, si Baby Ama, MBM Productions, nakita ko, basta ang daming tumitingin-tingin sa akin pagka sila. Kami umaasa na, baka hindi bumalik ulit yung shooting, hindi na. Tapos, yung pala, sinabi sa akin, sino yung bata nasa labas? Di ba I was namataan ang 14. beauty ng Ami And then, Austria? yung tinanong kung gusto kong mag-artista, pwede po ako. Ganyan, tapos pinabasa nila ako ng comics, ganyan. Sige, salin natin to sa Bitayin si Baby Ama dito, kay Rudy Fernandez. Di ba pag fate nga naman, pagkapalaan mo talaga. Hi, Ami. This is Sunita, isang businesswoman. I have a question for you. You are Esmeralda Tuason in real life. Sinong nagbigay ng pangalan sa iyo na Ami Austria? And what's the story behind that name? Thank you. Okay, thank you. Thank you, Sunita. Si Sunita Shumandal is one of my sister's close friends ko. Nung shooting, Stay anong con papangalan sa'yo? Pangalan ko po, Esmeralda Tuason. Tulad din sinabi ni Sunita, Tuason. Hindi yan pang pelikula. Kailangan yung madaling tandaan, tsaka yung may dating na gawin nating AA, parang Alona Alegre. Oh. Ganyan, double A. Sabi na, Usin. sikat na si Alona noon Oo nga, yung mga totoo. sexy films. True. Hindi, yun nun, mga pa-sexy lang naman O sige, gawin nating apelido nung cameraman namin, Austria. Yan, gawin natin Austria. Emmy, Esmeralda, Emmy ang nickname. Gawin natin, instead of Emmy, Ami. Para double A. Siyempre, ka lang, sige po. Kaya pag tinatawag akong Ami, hindi ako lumilingon. Hindi ka sanay. Ay, oo nga. Hi! You don't look your age. I mean, bata ka pa naman. You are young still. Pero 63. I don't deny my age. paano ba, anong sekreto ng isang Ami Austria at ang bata-bata mo? Maraming salamat at kayong lahat ay malabo Isa ka ang sa mata. pinakamaganda mukha sa showbiz, ate. Thank you. Ay, hindi ko alam, pero para sa akin, malaking factor yung hindi ka stress sa buhay, hindi ka maraming namang problema, hindi mo ginugulo yung buhay mo, maayos ka sa lahat. At syempre, pinaka-importante dyan, maayos ka sa Panginoon. Dahil pag nasa Panginoon ka, alam mo yung plano niya, alam mo yung gusto niya, sinusunod mo yung command niya, yung ayaw niya, hindi mo ginagawa. So, nagiging maayos ang buhay mo. May peace ka sa puso mo, may peace ka sa utak mo. Hindi ka mamamroblema. Pag namamroblema ka, papangit ka, di ba? Una sa lahat talaga yung relationship natin sa Panginoon talaga, ate. Number 1 yun. And the Lord blessed you with a wonderful person. Kasama ba sa pag-glow up mo si Duke Ventura? Malaking factor din yan. Kinikilig kami. Hindi kasi yung asawa ko, dati nung may inaalok sa kanyang work, sabi sa kanya, what can we do for you to accept this job? So sabi niya, what will make you happy? Happy. Sabi niya, if my wife is happy, Wow. I'm happy. Okay, what will make your wife happy? And then sinabi niya kung ano yung pangarap kong sasakyan. Okay, we'll buy her that car. Is Duke the right love at the right time, ate? Yes, for me, yes. Perfect timing yun. Kasi yun yung, ang dami ko I was 37 nung kinasal kami. Sabi ko, late na or hindi na ako umaasa. Pero
sabi ko kay Lord noon, Lord, kung gusto mo akong dalaga na lang ako. Gusto mo ikaw na lang boyfriend ko, wag na lang, di ba? Pero kung mabibigyan mo ako, pwede ba bilisan mo na? 30 plus na ako. Oh. Totoo, bilisan mo na. Pero hindi. Pero hanggang sa dumating ito, tapos ang dami mga manliligaw, Lord, kung hindi ito, alisin mo na rin. Ayoko mag-aksaya ng panahon. Tapos kung pag gusto ko yung manliligaw sa akin, ay yung magiging akin, bibigay mo na, mapapangasawa ko na. Yun lang yung papayagan ko, manligaw sa akin. Tapos bigyan ako ng mga sa kanya, confirmation. Totoo ba na pagka hindi kayo equally yoked, parang hindi mag-work ang relationship? Mahirap yun. Kasi, halimbawa, gusto mo mag-church. Saan church tayo pupunta? Dito ako, dito ka. Magkahiwalay. Dapat one kayo. Marami. Yung prinsipyo at paniniwala nyo, dapat isa. Ako kasi pag nagmahal ako, totoo, todo bigay. Lahat na makakaya ko, gagawin ko. Lahat ng meron ako, ibibigay ko. Ganun. Yes, lahat ng makakabuti sa'yo, lahat ng gusto mo, makakasaya sa'yo, ibibigay ko, gagawin ko. Pero pag mali na, ayun naman, maandar naman din ang utak ko. Huwag kang tanga. Huwag kang tanga. Gumising ka. Ano mong ginagawa sa'yo niyan, ha? Huwag ka niya. Umalis ka na dyan. Buti naman nakikinig siya. Kaya lang pagkatapos nun, iyak naman siya. Okay lang. Okay lang. Ate, sa tagal mo sa industriya, real talk, naging mabait ba ang industriya sa isang Ami Austria? Ay, super. Or ewan ko rin, hindi ko naman iti-take yung credit para doon. Kasi importante din sa isang nagtatrabaho, maski na hindi sa industry, o ano man yung, hindi rin sa showbiz, sa ibang industriya, nagtatanim ka rin. Magtatanim ka ng kabutihan. Tama. Magtatanim ka ng magandang record. Magtatanim ka ng yung disiplina, ng pakikisama. Yun. Lalo na din sa showbiz, importanteng may talent ka. Hanggat maaari, gagawin mo yung the best mo para maging pinakamagaling. Pero kung pasaway ka naman, mas unahin nila yung marunong makisama, marunong makitungo, disiplinado, matinong kausap, hindi perwisyo. Yun. For me, palagay ko na ilang years ako nung nagkasama kami ni Jay. Tapos almost 9 years kami, tumigil ako. Nung namatay siya, pagbalik ko, ang bilis. Tinanggap ka agad ng industriya? Agad. Ang dami kaagad trabaho. At in fact, yung gusto nilang tulungan pa ako. Ate, nakapagtrabaho ka, kasama mo, napakagaling ng mga direktor sa industriya. Ano ba yung mga natutunan mo bilang artista dito sa mga direktor na nakasama mo na mga dekalibre? Ay, importante siyempre yung trabaho mo, alam mo. Alam mo kung anong gagawin mo. Memoryado mo ang linya mo, hindi lang basta memoryado mo, naiintindihan mo kung ano yung sinasabi mo. Totoo, hindi Ano yung yung robotika pinanggalingan lang. nito, ano yung pupuntahan nito. Ano yung nararamdaman nitong karakter na to, bakit naging ganito yung pakiramdam mo, ano yung pinanggalingan nun, ano yung pinaghugutan nun. Tapos dapat tatama rin siya sa pupuntahan na eksena, na kahit na itong eksena to, hindi pa nakukunan yung buong pelikula, ending ang inunang kunan, alam mo dapat Yung flow. kung saan nanggaling yan. Para pag inedit nila yan, ay tama naman ang acting, magkikita yung reaction mo. Tama, may consistency. Ay, hindi pwedeng memoryado mo lang ang linya. Ang trabaho natin, hindi lang yung time na nandun na sa set. Ang pinakamalaking trabaho natin, yung time na nasa atin na yung script, pag-aaralan mo yan. Tama. Ate Buzzer, question with Ray. Hi, Miss Amy. I'm Raul Hamora. I manage programming for GMA and iHeart Movies. May tanong lang po ako sa iyo. Nakwento kasi ni national artist Ricky Lee na nung nakaranas siya ng success sa pelikula niyang Brutal, parang tila yumabang siya. He did admit na parang lumaki yung ulo niya, kumbaga, dahil dun sa naranasan niyang tagumpay. Kayo po ba as an actress, naranasan niyo rin ba or naging mayabang din po ba kayo at some point? For me, siguro, oo. Hindi ako magiging hipokrita or pagbata ka or siguro yung confidence mo.
'Di ba? Yung sabi nga ni Ismael Bernal, okay lang yung mayabang. Kung yung mayabang galing. Nakakainis na yabang. Hindi Wala naman namang magaling. galing. Hambog yun. Yung gano'n. Pero kung minsan kasi, may dating. Napagkakamala na. May dating na sa Oo. tono, di ba? Ganyan. So, pinapag-aralan ko na rin, sige na nga, hindi na. O kasi, or pag pinakinggan ko, ba't ganun ako magsalita? Ang pangit pala. O sige. Pag napanood mo yung mga interview sa TV, lalo na yung boses ko, medyo mababa. Kung minsan, Parang ang feeling parang mo. boy. Oo. O kung minsan walang class talaga. Hindi naman sobra ka naman. Sabi mo bang malakas ang personality mo? Hindi, siguro naging mayabang din kasi masyado ako naging confident sa sarili ko. Ay, madali lang yan. Ay, kaya ko yan. Oh, honest. Honest. Ganon eh. Ganon ako ng bata. Meron din mga artista nagtanong sa akin, "Uy, yung brutal kasali sa film festival." Abig ganon sa akin. Maganda trabaho mo doon. Ay, sabi ni Marilo Diaz-Abaya, may ginawa ako doon na hindi pa nagagawa ng kahit sino. Ay, iba yung dating. Iba yung naging dating. Naging mayabang na yon. Siyempre. Ako naman kinote ko lang si Marilo. Ay, sabi niya, "You're very good. Alam mo dito, yung ginawa mo, wala pa ibang gumagawa." Sabi ko, ano kaya yun? Pero sa akin, ginawa ko lang naman ko. What you had to do sa feeling. Kailangan sa script. Ito yung sinabi niya. Ganon. Sa dami po ng mga naranasan mo ate na sa career, sa personal life mo, dumating ka ba sa point na parang gusto mong sumuko? Sumuko. Yung nung namatayan ako ng mahal sa buhay. And during that time, wala kasi nakasama mo na ang tagal-tagal, parang, yun na nga yung parang mali din. Siya na yung naging sentro ng buhay ko, lahat-lahat sa buhay ko. Tapos nung biglang mawala, parang, ang feeling ko, siya na yung reason ba't ako nabubuhay. Tapos nung wala, parang wala nang rason para mabuhay. Naisip mong magpakamatay, pero alam ko naman masama. At saka takot ko lang magpakamatay. True. Ganon. Pero sabi ko, walang choice except to move on. Pero how was your relationship with the Lord then when you were in a relationship with Him? Naniniwala ako before na may Diyos. Naniniwala ako na si Jesucristo Diyos. Hanggang dun lang. Pero kung ano history ng Diyos, hindi ko alam. Kung bakit siya nakapako sa krus, hindi ko alam. Tinanggap ko lang na Diyos siya, may Diyos sa buhay. Pero hindi ko siya kilala ng personal. Wala akong relasyon sa Kanya. Is it safe to say ba na nung nangyari kay Kuya Jay, na ito ba yung naging pinakamalaking dagok sa life mo? Oh yes. Ate, doon niyo po nakilala, was it the time na nakilala niyo po ang Panginoong Jesus and you developed a personal relationship with the Lord? Or hindi pa, ate? Hindi muna. Ay, Matagal. hindi muna. Ate, ano bang, can you tell us more muna about kasi, nagkaroon ka this? ng depression, nagkaroon ka yung nga, gusto mo na lang mamatay, kaso hindi naman pwede. And may anak ako. Si Alexandra, and then binigay sa akin ni Lord yun. Sabi ko, paano na? Kundi dahil sa batang yun, baka natuluyan talaga ako nagpakamatay. Pero dahil nandyan siya, hindi pwede. And then, ayun, sinubukan mo lahat, pumupunta ako sa simbahan. Yes, inaaway ko si Lord pala. Inaaway ko siya. Bakit ganon? Bakit mo kinuha? Bakit di mo man lang kami pinakasal? Ba't di mo kami binigyan ng sarili naming anak na dalawa? Daming questions. Ang daming question. Ba't ang bilis? Sana binigay mo ang tagal, tapos kukunin mo lang. Sana hindi mo lang pinatagal. Ang dami. Ganon. Hanggang sa, wala ka naman magagawa eh. Hindi ikaw may control ng buhay. Kailangan mo magtrabaho, sige, kailangan mag-move forward. So, gawin mo lahat. Hanggang sa, sige, ayoko nang ma-inlove, siya na lang, diretso. Pero hindi, ang hirap pala eh. Ang hirap, iyak ka ng iyak. Tapos pupunta ako ng simbahan. Susubukan ko doon matulog, yung mga Blessed Sacrament. Ayan, tutunganga ako doon, iiyak lang ako ng iiyak, ganyan. Madaling araw, magigising yung anak ko. Kasi naririnig niya, umiiyak ako, nanay, ganyan siya sa akin. Awa ko na anak ko, nanay. So anyway, sabi ko, hanggang sa, months yun, sabi ko, ang hirap pala nito. Sabi ko na, baka kailangan ma-inlove ako ulit. Noong namatay si Jay, sabi ko, yoko na siya yung last. Minsan nanonood kami kay Inday Badiday. Nag-break si Monsur at saka si Don Solweta.
Basta in-interview si Monsur, si Don Sulueta na kay Richard Gomez na dami pinag-usapan. Basta yung last question kay Monsur, o ano yung message mo kay Richard ngayon? Sabi niya, pare, you better take care of Dawn because no matter what, I will try to win her back. Alam mo, napaganyan ako sa upuan ko. Sabi ko, sino yan? Nanonood kami ni Jay, crush ko na siya. Gusto ko na siya. Sabi niya, ayan, si Monsur de Rosario. Di ba, ang galing, ano? Lalaking lalaki. Sabi niya, oo. Sabi ko, pero pag ako nawala ka, sabi ko gano'n, mamamatay na lang ako, hindi ko kaya yung ganyan. Sabi niya, uy, huwag kang ganyan, ha? Sabi niya, ano ibig mo sabihin? Sabi ko, hindi na ako, basta magpapakamatay na lang ako. Hindi pwedeng wala ka sa buhay ko. Huwag mong gagawin yan. Ibig mo sabihin, mula sa mga kanununuan mo hanggang sa umabot sa'yo. Pagdating sa'yo, dahil nawala lang ako, titigil na ang buhay. Hindi. Pag nawala ako, mag-asawa ka. Kakaano naman si Kuya Jay? At napaka-selfless na tao. Parang yung asawa ko rin yun. So, napaka-selfless. So, mag-asawa ka, tuloy mo yung buhay, mag-anak ka. Ganyan, sabi ko, ha? Sabi ko gano'n. O sige, hindi ako papakamatay na lang, pero ewan ko, mahilang pa ako ulit. Sabi ko gano'n. Tapos, ayan, naalala ko. Ayun, gano'n siya. Kaya sabi ko, naku, nung namatay siya, si Monsur de Rosario. Sabi ko, parang dapat yata yun na maging boyfriend ko. Kasi aprobado ni Jay yun. Sabi ko. Ayun, kaya sabi ko, sige na nga, nagpaganda ako, pahaba ako ng buhok. Nag-gym ako, nag-exercise ako, nagtagumpay ako. Ang daming lalaking dumating, isang katutak sila, ang gagwapo nila, mas bata. O sige, edi, yan, ay hindi, ayan, ay hindi rin, ay ayan. Hanggang sa sabi ko, ayoko na, Lord. Ayoko nang palipat-lipat na ng relasyon, paiba-iba. Tapos hindi naman pala ito yung galing sa'yo na ano. Hanggang sa, yun, yung friend ko si Telly, niyaya niya ako mag-Bible study. Hanggang sa mga 1 year niya akong iniimbita, busy ako ng kakadate sa iba't ibang lalaki. Hanggang sa minsan, wala akong date, pinagbigyan ko na siya. Umattend ako ng Bible study nila kay Isabel Rivas. Doon, nag-umpisa yung relasyon ko sa Panginoon. Doon ko nakita na may plano pala siya sa buhay ko. And ate, di ba talagang the best relationship that we can ever have is our relationship with the Lord Jesus Christ. Having an intimate relationship with the Lord, a personal relationship with the Lord. Hindi pwedeng wala. Paano ka ba manalangin sa Panginoon? Nung araw, paano ka ba manalangin sa Panginoon noon, ate, nung hindi mo pa siya kilala? As Yes. opposed to, anong difference sa ngayong kilala mo na ang Panginoon? Tama nga, Cookie. Kasi unang-una, mahirap manalangin or mahirap kumausap or diretsuhin natin, lagay natin doon sa mahirap magtiwala, halimbawa sa tao, kung hindi mo siya Tama. Ganon din sa Panginoon. Mahirap magtiwala sa Kanya kung hindi mo siya talaga kilala. So ang prayer mo parang wala lang, walang lalim, walang pinanggagalingan. So napaka-importante. Nung araw, nung hindi ko siya kilala, ang prayer ko, pengi po ng ganito, o sana ganito, o ganyan. Pero ang karamihan ng prayer ko, sana po magkaroon na ako ng boyfriend, yung totoo. Sana po makapag-asawa na ako. Yun ang karamihan prayer ko noon. Wala naman ako Puro pakialam sa buhay. self. So, ang difference ngayon, nakilala ko na siya because he knows what's best for me and definitely he wants the best for me. Amen. Kikilalanin ko na siya, anong plano mo, anong gusto mo, and then I surrender. Ano yung gusto mo for me? Siyempre, you want the best for me. Aalamin ko na lang kung ano yung gusto niya ipagawa sa akin. Then, yun ang gagawin ko. Amen. Amen. Yun ang ipagdadasal ko. Yung mas pinapakinggan ko siya ngayon kaysa ako yung nagsasalita. Sa'yo, ipa-flash namin sa'yo ang mga pelikulang binigyan mo ng buhay. First movie, Atsay, with the one and only superstar, Nora Honor. I was 14, 15. Di ba? Tapos para kami ni-recruit sa probinsya, directed by walang iba kundi si Eddie Garcia. Eddie Garcia. Ganyan. Ate, nanalo ka ng ano dyan ba? O na-nominate ka, Best Supporting Actress? First nomination ko yan. Ay, tignan niyo parang tayo, oh. Ayan pa sa likod mo, oh. Ah? Hinangad ko talaga, ay, first nomination. Manalo ako, ganyan, gano'n. Oo, sa Pamas, yan. Ganyan. Pero Ate, how hindi was it working with Nora Honor? Ano siya eh, very, very simple. Oo. Down to earth. Totoo naman. Ganyan. Tapos wala, hindi mo mararamdaman na superstar siya. Yun. Next film, Aliw.
Wow. 1979, directed by Ishmael Bernal. Si Ishmael Bernal, sa kanya ako nagkaroon ng confidence. Yung kailangan, pag nagsalita ka, diretso, that's tsaka importante yung precision. Oh, Ganyan. totoo. Pag siya yung favorite ko siya. Lahat napapakilos niya, lahat nagagawa, tsaka yung energy. At, Ganyan. pero yung temper, hindi mo naman na ano yan. Temper pero nasa katwiran. Ayun. May dahilan. Hindi lang siya yung nagpa-power trip lang. Tama. Para magalit siya kasi napag-usapan na yan. Tapos pag nagagalit siya, pinapanood ko siya, tuwan-tuwa akong ganyan. Ewan ko. Kasi ang cute-cute niya. Tawang-tawa ako sa karakter niya kasi, sige na. Kakapal ng mukha, no? Ang saya, pero ang galing kasi siya kayang-kaya niya yung kahit na yung nakita ko sa kanya kahit na hindi masyado marunong, gano'n, mapapalabas ng magaling. Ano ba talaga ang problema mo sa buhay? Hindi ka marunong dumapa. Masanay ka nakatihaya. Landi, saan ka pupunta? Kinakayanan niyo ako, no? Aba, ang taray nito. Bakit kagabi hindi ka ba nakatebol? Ikaw ako, hindi ko Pasubla-sublada nito ah. Pakemi-kemi pa eh, hostisya lang. TY, pero na naman ako. Ba't rantadong tululukuhin pa yata ako, ah? Oy! Otosang! You roko-roko me, ah! This is only 700. Next film, kasama si Maria, Hinugot sa Langit. Yes. Ishmael Bernal din yan. Ishmael Bernal. Yes. Wag ka na sa kanya yung i-acting niya rin sa'yo. At saka hindi porke ito lang yung dialogue, tapos siya may mga adlib siya. Halimbawa, lumakad siya. Ewan ko ba kung ano nangyari sa pamilya ko. Ay, ang ganda naman ito. I-adlib niya para to make it casual. Mas casual. Para siyang kuryente. Madikit lang siya sa akin ganyan, nanginginig ako. Ganon. Para akong nagkakaroon ng bagong buhay. Ganyan. I'm not only in love with him. I like him. I'm crazy about him. I'm wild about him. Basta life is more exciting because of him. Na-nominate ka rin dito. Yes, isa yan sa 1986, Urian. paborito ko yan. Naku, napakadisiplinado ng babae na Disiplinado yan. naman. In fairness. Hindi mo maunahan sa set yan. Totoo naman. Tsaka preparado siya. Totoo Preparado rin siya. Alam niyo, napakalinis na babae. Ay, oo. Super. Totoo. Ganyan. Mayat-maya, ganyan, mayat-maya, linis lang linis. Tapos pag nagkwento, alam mo ba, ganyan. Ano nangyari sa akin? Ay, alam ito. Ikwento mo sa kanya. Ikwento mo. Tapos di ba, takata. Habang nagkikwento, sabay. Ikwento mo sa kanya. Para siyang show. Ganyan! Hindi mo naman makukuha sa ganyan yan eh! Bella! Parents ko! Hindi na nila ako mahal! Kakusapin lang ako sa telepono. Pero hindi naman ako iniintindi. Nawawala yata utak ko. Kausapin mo ako, bilisan mo, kausapin mo ako. Ang pangalan mo? Estela. Saan ka nakatira? Sa 46A Bukobo. Sige pa, tanungin mo pa ako, kausapin pa ako. Jaguar. Yan ang first Ano award masasabi? ko yata. Mm. I think so. Yan ang first award ko. Jaguar, Lino Broca. Nung gagawin yan, parang hindi ako yung gusto ng Bancom Audiovisual. Gusto nila superstar ang lalabas nung sa role ni Christy Montes, ang pangalan ko dyan. Eh, hindi pumayag si Lino. No, I want Ami Austria. Sana, nung pa ako tumigil sa pag-aagogo, artista na sana ako ngayon. Starring Christy Montes. Nang bumuka ang Sampaguita. Yan yung launching movie. Ando Jessie Ejercito. Yes, oo. Medyo hindi naman ako nahirapan, pero opposite sa character ko. Ako yung 'di ba, lumaki sa Tondo, tapos utusan sa palengke, o kahit na 5 years old ako, namamalengke ako, nakakaluto na ako. Yung character nito, ni Nene, ang pangalan niya,
kulob siya. Ah. Tinago siya ng nanay niya. Hindi siya pinapakita sa lahat ng tao. So yung parang kailangan pure na wala siyang alam talaga. So pag may nakikita siya, ibang bata, napapatingin siya. So kailangan kong burahin lahat kung ano na nasa utak ko. Kailangan kong ano. Diba? Yung talagang walang karanasan talaga. Challenging din. Ano, Yes. Tapos, pwede, kaya yung mga reaction, kailangan ko i-control. Yung patayin si Esmeralda at ilabas si Nene. Brutal. Isa rin yan sa paborito ko. Kasi ano yan ang original dati niya na cast niyan, si Alma Moreno, ako, tapos nung tinanggihan ni Alma, parang si Shirhil dapat. Basta yun yung mga babae. Si Alma, si Sherry, ako, si Gina, si Charo Santos. Yung role ko ni Monica Rial, ang pinaka-main character si Monica Rial, yun dapat yung role ni Alma o ni Sherry. Hindi nagkasundo, dapat si Gina. Oh. Tapos, maganda rin yung role ni Gina si Cynthia. Prostitute siya, pero tago. Tapos pinag-aaral niya yung sarili niya. Tapos naging magkaibigan sila. Opposite ang character. Yan. Nung sinabi sa amin yan, nagma-meeting kami nila Ricky Lee, sabi ko, pwede bang palit kami? Total, wala na si Alma, wala na si ikaw Sherry. nag-request, Sabi ko, ate? pwede ba? Kasi palagi na lang yung role ko, yung mga prostitute na yan, ganyan. Tapos si Gina naman, siya naman palagi mahinhin. Tapos tumingin si Ricky, sabi niya, alam mo, oo nga, why not? Maganda yun. Ate, successful. Nanalo ka ng yes. MMFF Pati Best si Gina, Actress. nanalo din dyan, Best Actress. 1981 Parehong Famas, nagtagumpay. Best Actress. Akala ko papatayin din ako. Akala ko papatayin lang ko. Competition lang naman to, all professional. Yes. Nora Honor, Vilma Santos. Yun yung nga yung palaging inaano sa akin ni Senedic Yan yung parang sabi niya, ito yung claim to fame ni Ami Austria. Sabi ko, hindi ko naman kini-claim na kasi nakakahiya, nagkataon lang. Na dati pag may Nora Honor daw, hindi ka mananalo. Dahil, Oo or may nga. Vilma Santos, Actually. walang pwede manalo. Actually. Yun nangyari na, yun na nga, Norona, Vilma pa. Tapos biglang sumulpot tong isa. Ami Austria. Sabi ko, nagkataon kasi yung role ni Monica talaga, very, very challenging yung role. Markado. Inay? Hirap na po kita to, Inay. Inay, kunin niyo na po ako ulit. Kahit ano paggawa niyo sa akin, gagawin ko. Bubbles. Ay, grabe, luka-luka ako dyan. Bubbles. Ang dami kong pinagdaanan dyan. Yan yung mga Pero wag na lang. panahon na medyo may pinagdadaanan ka, ate. Yes, hindi. Tsaka yun yung mga... Ang daming challenges behind the scenes. Behind the scenes. Ang daming challenges. Tapos, pero kailangan mong punuan bilang ikaw yung nakikita na nakaharap sa camera. Nakakainis yung ganon. Yung hindi ka Yung- masayang ginagawa, pero you Sorry have to po, do it. yung di ginagawa yung homework nila. yes. Ikaw ginagawa mo yung Basta, homework mo. nakaka-frustrate. So pagdating sa set, biglang, asan yung props na ganito? Di ba dapat may ganyan tayo? Ay wala ganito na lang. Ay, nasan yung yung baby? Di ba napag-usapan na nung nakakulong kami, may baby na si Jacqueline na kaya gusto niya lumabas kasi may baby na miss niya na yung baby niya. Asan na yung baby? Wala ang baby. Pero may nakita kaming nanonood dito. Ito na lang batang ganyan. Ganon na lang, impromptu. Di ba, kunyari baby na lang pangalan. Ang dami. Pero ate, nanalo ka. Naipanalo mo pa rin. Dalawang Yung panalo. nanalo ako dyan, hindi ako umattend. Sayang nga, sabi nila, hindi ako umattend. Kasi, nung ini-edit yan, kasi yung transition ng character from bata, parang 10, 14, 12 years old, na naging 16, na naging 18, hanggang naging
30 plus. So from virgin siya, walang pero laging galit yung nanay niya, hanggang sa na-rape ng stepfather niya, hanggang sa napunta doon sa ninong niya, ni-rape ng ninong niya, hanggang sa napunta sa prostitution house, hanggang sa naging naging gang na siya, ganyan. So yung transition ng character, ganon. So nung idadub na siya, sabi ko, dahil ang daming transition ng characters na yan, pwede bang panoorin ko muna ng buo? Pag pinanood ko ng buo, titignan ko lang kung ano yung, baka may diferensya. Kasi delikado Sabi ganun, ay hindi kailangan ganito na Sabi ko, request lang po please. Totoo, nagyabang ako. Sabi ko, pinapadub na nila sa akin. Sabi ko, hindi ako magdadub hanggat di ko napapanood ng buo yan. Ayoko magdub. I-edit nyo muna. Sabi ko, ayoko umattend ng awards night. Then for me, hindi ako deserving dahil hindi ko boses yung iba. Kumbaga, for me, sinira nila yung, sorry na lang sa kanila po, patay na sila. Sabi ko, sorry. Sabi ko, sinira nila yung trabaho ko. Narito ang puso ko. Yan yung first, comeback movie ko. Kasi noon, naging kami ni Jay Ilagan, 1983. Halos tumigil ako sa pagtatrabaho. Isa lang ang nakalusot noon. Yun nga yung Bubbles. Kasi talagang kinausap ako ni Donna Villa noon. Sige na nga, sabi ko. Originally nga yun, dapat si Tetchi Agbayani. Hanggang 1992, yun, namatay si Jay. Bali, 83 to 1992. Halos hindi ako gumagawa ng pelikula noon. Yun, ito lang yung mga middle part of 92 or early part ng 93 1992 siya. 1992 yun. Namatay si Jay February. Tama, mga middle part of yan. Kailangan ko nga magtrabaho. Nabalik siya. At sino naman naman yung gumawa nun? At Sino ka? Kilala ba kita? Asawa mong bumaril sa anak ko. Kinausap mo ako dahil gusto mo ipahama ko asawa ko. Gusto kong pakiusapan mo asawa mo na aminin niya ang krimen niya. May anak ka rin. Anong gagawin mo kung ikaw nasa lugar ko? Hindi ang asawa kong bumaril sa anak mo. Kilala kong asawa ko. May takot siya sa Diyos. Sabi ni Tita Chato, nang gusto mo magtrabaho, magbakasyon sa bahay ko, sa Tagaytay. Sabi ko, Tita Chato, pag nagbakasyon ako, lalo lang ako iiyak. Maalala ko lang siya, hahanapin ko siya. Ang kailangan ko maging busy, kailangan ko magtrabaho. So, trabaho kagad. Kinuha ko ni Nay Lolin. And then, yan yung unang pelikula. Then, yung award. Yan yung first comeback ko na nagka-award. Di ba nagka-award ka agad, Ate? At si Lorna, Grand very Slam siya. supportive. Grand Slam siya sa movie na yan. Maganda, directed by Chito Ron. Salita ka, kala mo ikaw lang may anak. Dahil sa skandalong ginawa mo, napapahiya sa eskwelahan ng anak ko. Naiintindihan ko siya. Nakakahiya talaga magkaroon ng isang amang pumapatay ng bata. Nasaktan ka sa sinabi ko. Salita lang yun. Baliwala yun sa sakit na dinanas ko sa pagkawala ng anak ko. Kung mawawala ka pa. Very challenging kasi yan ang role ko dyan, lawyer. Ganda. Oo, sabi ko, ay, matalino to. Yes. Paano to? Cerebral. Kung matalino naman, hindi naman ako, sabihin, meron naman. May binigay naman ng Panginoon. Pero yung kailangan yung precise yung mga takata. Pero buti na lang, wala naman palang eksenang court scene, kung ano man. Yun, love story naman pala siya. Congratulations! You just proved my point. Na na marupok ka, na madali ka mapikon. Papasukin ang asawa mo ang politika, dapat manhid ka. Talagang ganyan. Plastikan, patutsadahan, kailangan masanay ka na. Kailangan matapang ka pero hindi bastos. At kahit galit na galit ka na, beso-beso pa rin. MMFF entry, winner ng Best Supporting Actress ka dito, Ate Ami. Yes, oo, nanalo din dyan. Nominated ka pa, Urian. Naalala mo pa ba, Ate? Hindi na, yung mga nomination, hindi ko naalala. Nag-famas ka pa. Thank you very much. Ate, Talaga. totoo ba na, a little birdie told me na last-minute replacement ka ni Maritoni Fernandez. Yes, oo nga. Diba? Oo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Sa story nila. Minsan natin, yung mga ganun, parang kagaya dun sa isang pelikula mo naman kay Ate Ness, yung brutal. Parang minsan ako, Blue Blessing, Item. Oo. Blessing. Oo. Alma Moreno sana yun, si Ate Ness din. Ako yung
nauwi Si sa Ana akin. Moreno, ang daming pagpapalang binigay sa atin. Oo. Totoo. Ayaw mo ng kumandidato. Kaya ayaw mo na rin sa akin. Wala na akong silbi sa'yo. At ngayon gusto mo na bumalik sa asawa mo na para bang hindi ako nasaktan, ganon? Anong kumasakit? Hindi. Hindi mo alam. Hindi mo alam kasi ganito kasakit. Ay, anak, ang saya niyan. Vilma Santos, si Cherry Pie. Tapos yan, si Claudine, napakabait na bata niyan. Ang ganda rin ng role dyan. Nanalo ka na Yes. naman dito. Best Supporting Actress, Oo. Film Academy of the Philippines. Bakit? Nagpunta ka ba ng Hong Kong para mag-shopping? Para magpasarap? Kaya ka umalis dahil din sa kinabukasan nila. Bakit nga ganun? Pakiramdam ko nagkamali ako. Siguro dapat na nahimik na lang ako dito. Bahala na kung tumirik ang mata namin sa gutom. Basta't nababantayan ko lang sila na aalagaan. So may isang eksena doon, puro na lang yung asawa mong bida, ganyan nila lang, yung tatay nilang ganyan, yung tatay nilang yan. Oh, patay na yung ay, murang patay yan. Edit nyo nila, hindi na ako nagmumura noon. At sabi ko, alam mo yung struggle ko, sasabihin ko ba itong dialogue na to? Sasabihin ko pa, sabi ko, pero sabi ko, Lord, parang please lang, parang awa mo na, pabayaan mo na. Patay yan. Yung pagkasabi ko doon, ang ganda. Sabihin yung totoo. Pero hindi ko magagawa kahit kailan. Ay sirain ko yung pagtingin nila kay Rudy. Kaya di ba nila, ikaw ang palagi lumalabas na kulang-kulang. Samantalang si Rudy, laging tama. Patay na, tama pa rin. Ay, ng patay yan. Actually, may nagpanalo doon eh. Atin dito sa ating munting program. Meron kami dito tinatag na pick a name. Gina Gina Alahar, Alahar. my friend. Ayan, si Gina, yun na nga, kasama ko siya sa ang sarap ang sarap niyang kabatuhan. Kabatuhan. Sarap siguro dahil magkaibigan kayo, tapos yung may respeto kayo sa isa't isa, naniniwala kayo sa isa't isa. Christopher De Leon. Kuya Chris. Tatay. Tatay. Kuya pero tatay. Ibig sabihin, nung namatay si Jay, siya yung nag-ampon sa akin. Tumira ako sa bahay nila. Nagpaalam pa nga akong may manliligaw sa akin. Nagalit. Tatay talaga no? Hindi niya gusto. Kuya Siya lang yung nakakapagsalita sa akin kasi nung buhay pa si Jay, nasa abroad kami. Si Jay, minsan palabiro, sinisigawan ko. Ay, hindi, napapahiya sa maraming tao. Sabi niya sa akin, kinausap niya ako minsan doon sa may likod ng van. Ismeng, alika. Esmeralda nga kasi ako. Alika, si Jay, huwag mong sisigawan. Kasi lalaki yan eh. Dapat nire-respeto. Hindi, napapahiya yung tao. Ganyan. Alam mo, simula nung sinabi niya yon, nag-iba na yung tingin ko sa kanya talaga. I really appreciated yung ginawa niya, yung sinabi niya. Pero simula nun, hindi pala dapat ganun. Vilma Santos. Nung bata ako, Vilmanian ako. Kasi mahilig ako sumayaw. Si Ate V, yun ang At saka, ako, morena eh. Kaya, maputi siya. Gusto yun ang ina-aspire mo. Ganyan, maputi. Ganyan. Tapos kaya gusto ko siya. Gusto ko siya. Lorna T. Ito practically, magkapatid. Lumaki kami together. Sister talaga. Kasi yung launching movie niya, yung Dulce Amor Ina. We were 16, 17, ganyan, palagay ko. Tapos, simula doon, lalo na noong mga panahon na yun, uso yung mga 3 kayong bida sa pelikula. Tama. 4 kayo. Lagi kami nagkakasama hanggang sa naging close na kami. Hilda Coronel. Hilda. Yes, my friend. Ano yan? Noon na kami nagkasama, mahawi man ang ulap. Tapos, dati basta yung kami ni Jay, may anak sila ni Jay. Tapos, kuminsan ako yung, wala sila pareho, busy sila. Ako yung nagsusundo sa bata, ako yung naghahatid sa school, may ganyan. Tapos medyo nagkahiwalay, ang tagal. Tapos I don't know how many years, hanggang naging friends kami sa Facebook. Tapos nag-chat na kami. Tapos hanggang sa, hindi kami masyado naging close noon eh. Ngayon close Ngayon, na kayo. I love you-han pa kami niyan. Ganyan. Okay lang tayo magkikita. Sayang nga na umuwi siya dito. Busy siya. Hanggang sa, uwi na ako tomorrow. Sabi niya. Ate, ang ganda na nailabas mo to ngayon. Kasi di ba yung mga iba akala nila,
Yung alam mo na. Ay, hindi. Lalo na nung namatay yung husband niya. Ako yung sabi ko, how are you? I'm praying for you. Ganyan. Ang haba nun siya. Thank you, Ami. Thank you very much. Sa Sabi showbiz niya, po, hindi na God. naman kami lahat intriga. Meron din mga tunay na magkakaibigan. Oo, kaya lang ito yung May reconciliation. hindi na lang namin, syempre, kasi before, nung nag-guest ako sa parang isang noon-time show, tapos nandun siya. Tapos, hindi pa kami, nagkaroon ng misunderstanding kasi before. Ako yung unang lumapit. Tapos, siyempre, ito na yung mga press people, yung ginawa na ng kwento, big deal na. Sabi ko, tapos, paglabas ko, kwento ko naman, nakita ko nilapitan mo si Hilda. Sabi ko, wag na, okay na yun. Hindi ito pang, Showbiz, totoo. Ito na, si Nora Honor. Ate Guy. Nakakatuwa siya nung pag nagkikita kami. Ewan ko, natutuwa siya sa akin. Lumabas pa nga ako sa nung sa production, NV production niya. May pinroduce siya na pelikula. Ako yung pinakuha niya ng leading lady. Pero hindi siya yung bida, si Carding Demonyo kay Tirso Cruz III. Yan, ako yung pinakuha niya. Yun. Sayang lang, di kami nagkaroon ng chance na maging magkasama talaga, na close talaga, na lumabas, na ganyan. Pero every time na makikita ko siya sa isang event, talagang yung, alam mo, ganito, sana. Alam mo yung gusto mo niyang maging close kayo. No. Ate Ami, final question. What makes Ami Austria special? Naniniwala ako para sa Panginoon, lahat tayo espesyal. Nagiging extra special siguro dahil kasi pinagpapahalagaan mo yung pagtrato niya sa yung espesyal sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya, pagsunod sa Kanya, paggawa sa mga inuutos niya. Doon lang magiging totoong espesyal. Words to ponder from Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Thank you, thank you. Ate, meron kaming special flower for the special lady. Yay! Thank you, I hope you like it. Ay, oo naman. Ay, salamat. Oy, Galing po sa Mia Maison. Ate, ang Ang sarap bango ng to. Mia Maison. Oo. Yes. Sarap sa With all of my kwarto, love. Diba? Oo, Refresh. refresh. Ate, with your permission, I would like to thank Mia Maison Home Fragrances and Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you po to Miss Ace Nepomuceno Chang. Hi Ace, thank you so much. Omnident Dental Center, marami pong salamat. Tita Bebo, thank you very much. Colorete Clothing, thank you so much. FG Clinic, be forever gorgeous with FG Clinic. Bago po ako magpaalam, I would like to remind you, friends, to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell para alam niyo po kung kailan yung mga susunod pang episodes natin lalabas. And thank you sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel. Ate Ami, thank you so much po sa iyo. Guys, let us all together clap our hands for the one and only Miss Ami Austria. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you. Isang malaking karangalan para sa akin ang maimbitahan dito at maging guest ninyo. Amen. I praise God for this opportunity. Thank you so much to our special guest, Miss Ami Austria. Marami po kaming natutunan sa iyong buhay at career. Friends, thank you for watching and for your continued support. Ako po si Snooki Serna, and always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Hope to see you again soon. God bless you guys. Love you. Yay! Ang saya. Thank you, ate. Ang saya-saya.